Ay, puno na pala tong memory ko. Yun lang. Na makakapag-recording. Upload na ako mamaya. Nakaka-stress yung ano na yan, ambulansya na yan, totoo lang. Kasi pag nasa likod mo yun, obligado mong palusutin eh. Nung panahon ng COVID, pag merong ganyan, talagang i-assume mo na COVID patient eh, no? Yun na lang hatak na ito. Defying Karen. Kasya siya. Ganda talaga ng handling nito. Di pa pala kami nakakabili ng insurance. Insurance ng motor. Yung insurance na ano, yung pag ikaw lang mag-isa na bangga. Kasi yung pag ikaw nakabangga, TPL yun, di ba? Pakahirap nga naman yung balansehan pag matigas yung gulong. Oh, 150 yan. Oo nga, may 150 na ano. Di cambio. Ano ba gawa ang radar? $150 tapos ang nipis ano? Built for speed talaga and agility. $32 kilometers. Okay. So, hatid sundo. Trip B. Yung trip A ko, trip B ko, matipid din, 44, Overall ko, wala pala. Trip B lang. Tipid din. 2 bars na lang. Kailangan bukas makaalis na maaga para built for speed talaga. Grabe, wala pa rin ano yan, plate number yan. Suzuki. Okay. 160. Built for speed and agility. Tapos naka-manual. Sangka pa, di ba? Manual yung cambio. Ito talaga, inano ko to na na CVT. Para convenient. Hindi ka las pag sa long ride.
Para focus ka lang sa ride, di ba? Lakas makalas pag yung cambio clutch, lalo na traffic, cambio clutch. Yung isa kong motor na luma, yung gamit ko, yung Easy Rider, ano eh, tigas ng clutch. Para kang alam niyo yung ano, yung spring na pinipiga, ang palakas ng grip. Para kang nagaganon literal kasi tigas ng clutch. Sipin mo traffic ganun. Kada ano piga clutch. Wow! Ano to? Corvette? Woo! Yeah, baby. Ingat ng pagkakahawak niya ng manibela. Siyempre, $1 million. Million pesos ang halaga. Yung upline ko sa ano dati sa networking, ang bili niya ilan nga ba? 17M plus mga keme ganyan, mga tax, kung ano pa, umaabot daw ng 20M yung ano niya, ano ba yung sports car niya? Lamborghini. Ano bang klaseng Lamborghini siya? Hindi siya Aventador ba yun? Basta Lamborghini. Pinaparada niya dun sa ano, sa kanto kasi meron siyang tindahan ng isaw, ano, restaurant, mga isaw ganyan. Ang pangalan parang isawan sa kanto, parang gano'n. Kaparada yung Lamborghini niya. Ang problema, may nagtiris ng tagyawat. Alam niyo, makikitiris na nga lang, pipihitin pa yung side mirror. Kaya pag sakay niya, pag ganyan yung side mirror, ayaw na gumana. So, tawag siya punta siya ng Lamborghini sa dealer. Sabi, ano nangyari dito? Sabi niya, sir, papalitan niyo ganito, may pyesa, mag-i-import tayo from Italy. Si Italian yan, di ba? O, sige, i-process mo. Magkano po din? 100 keme daw. 100,000 plus. 100,000 plus dahil sa isang tiniris na tagyawat. Last na parada niya na yon sa kalsada. Kaming kalsada, last na yon. Maraming side mirror yan. Tapos o-orderin pa yon, hindi yon ultimano. O-orderin pa yon, baka papasadya pa yon o ano man sa Italy. Woo! 100,000 na tagyawat. Sana inabutan nyo na lang ng 10 million may tagyaw. Punta kay Vicky Bello. Meron din siyang Corvette. Corvette ba yun? Ano ba yung Spider? Corvette ba yun? Meron din siyang American sports car eh. Bukod sa Lamborghini. Corvette nga, Corvette. Sipin mo yung mga ganun, ano? Napudpud mo yung brake pad. Palit ang brake pad. Kano kaya brake pad nun, ano? Hindi ko siya kakakwentuhan ng gano'n sa bahay niya na napunta kami. Kasi syempre, puro business usapan doon. Although nung pauwi na ako, sabi niya, sige baba, mauna na kayo, kami munang mga apply ng ano, mag-meeting. Kung gusto niyo mag-picture sa kotse sa baba, feel free, sabi niya. Kaya may mga picture ako doon sa Corvette niya, at sa Lamborghini. Sa labas lang syempre nakalak yung kotse. Yung Corvette, di ba yun yung kabayo, yung ano, logo na parang shield. Alam ko, yun yung Corvette niya. Tapos, tama ba? Hindi, kabayo lang pala. Ang may shield yung ano, yung Lamborghini. Yan. Baba ng Lamborghini.
Imagine mo nga naman pag mahina tuhod mo, ano, tatayo ka doon, lalabas ka. Maganda kaya video ng Redmi. May nakita ako, 2,000 plus lang, oh. Redmi 512 na. Sarap ang video nun, ah. Laka ng space. Kasi yung secondary phone ko, Realme, eh. Tagal na nun, second hand ko lang binili sa ano, parang 1.8 sa ano, Santa Lucia. Excuse, Realme. Papatingin ako sa speed limit, ah. Meron palang speed limit dito, 60. Ay, ano. Kanina pumunta ako doon sa SEC. Yung binila namin itong helmet. Kinuwento ko yan, pero hindi ko sinabi na hindi SEC to. Sinabi ko lang yung sa Quezon. Quezon, totoo naman SEC. Sabi ko, kumakalampag yung ano namin. Sabi niya, dali mo dito, sir. Sabi ko, wala, sira yung motor. Sabi niya, higpitan mo lang, sir, yung ganito. Yung buti yung parang boss nila. Higpitan mo lang ganito. Tinuro niya yung tornilyo dun sa may bushing. Parang bushing. Higpitan mo yan, sir. Lumuluwag talaga yan, sir. Kaya mamaya tatry ko. Lumuwag na naman. Oh, 60 kph. 72 na to eh. Hanggang 60 lang daw dito. Oh, pause tayong konti ah. O yan, 69. Ayan, 69 lang ah. 64. Si Reed pag nagbablog yan, madalas tinatakpan yung speedometer niya, di ba? Minsan tinatakpan niya ng sticker, minsan pag sa editing na lang niya tinatakpan. Ikaw ba naman H2O, ano ba yan? H2? Ikaw ba naman mag H2 dito sa Pilipinas? Buti nga siya taga Pampanga eh. Ang gaganda ng mahaba na kalsada ron, di ba? Naka H2. Di ka ba naman manggigil? Pag binibira niya yung sirinja doon, tingin ko umaangat yung gulong sa harap eh. Siguro nasisi tayo ng mga comment, ano? Sir! Hinay-hinay lang. Kaya, nagtatakip na siya. Ilang bar na lang? Dalawa. Kaya pa kaya ito isang hatid? Hindi, uuwi. Isang hatid bukas. Yung hatid bukas yun na yung pakarga. Or ang pinakaing pauwi. Patay, nakako. Uuwi pala mag-isa si teacher. Sunduin ako ng kuya ko sa kasal ni pamangkin. Parang may first pamangkin ko yata. Hindi, pangalawa na pala. May pangalawang pamangkin na ikakasala na lalaki sa brother ko. O diba, at least yung mga anak niya nagpapakasal. Yun yung kailangan maging mayaman na mayaman para magpakasal.
Basta handa ka lang panindigan yung ano mo. Handa mong harapin yung mga makakaharap mong problema. Yun. Yun. Pero madalas, ang mga kinakasal, may baon na. May advance payment na. Ewan ko lang si pamangkin na. Balitaan ko kayo. Woo! 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 Ayoko tumabi sa'yo. Ayoko tumabi sa'yo. Op. Woo! Ganyan yung truck namin pag mag-deliver ng hollow block. Tawag dyan, wing van. Pakahirap niyan pag subdivision, mabababa yung kuryente. Taas kasi ng bubong. Wing van. Minsan nag-deliver kami. May barangay dyan sa kaliwa, sa bago mag-Cherry, sa Marcos Highway. Baba kami. Actually, sinorbay ko na. Nung sinorbay ko, sinabi ko sa driver, nung kinakausap ko yung driver, obvious na nasa Tagayan. Panayang yes sir. Sabi ko, putya, hindi yata niya naiintindihan yung dinidescribe ko Sabi ko dito, merong palusong, may pakaliwa, merong mga kawat, kailangan nyo magdala ng ganito, ng ganyan. Yes sir siya ng yes sir. Nung actual na, sabay pa na yung reklamo. Pati mo naman ganito pala, ganun pala. Sinabi ko sa'yo kahapon kulang na lang, dalhin kita dito. Paano kita dadalhin truck yun ina-drive mo, syempre actual na yon. Kaya dinidescribe ko sa'yo. Wala naman kami messenger call lang. Dating namin doon, abalang-abala kami sa sa mga wire-wire, ganyan. Ando doon yung presidente ng HOA. Sabi gano'n, last nyo na yan Hindi ko naman alam na pakalaki pala ng truck niya at pakataas Kala ko mga dump truck lang. Nung pagkakasabi niya ng last nyo na yan, nawala ng preno. Kasi ganito ginawa niya. Nung palusong, hindi pala siya naka-engine brake, naka-neutral siya. Sabi niya, kailangan to neutral kasi kapag ito namatayan ng makina, kakalasin na yung transmission nito. Kaya neutral lang, preno-preno. Okay, may point siya. Ang problema, dun sa kanto na sinasabi ko sa kanya na kailangan kumaliwa na matalas na pababa, na maraming mababang kuryente, doon lumusot yung preno. Okay. Pag lusot ng preno, unfortunately, actually, it could be fortunate kasi may bahay doon Unfortunately, may nakaparada doon sa kanto na bagong linis na Ford na parang ba yan? Hindi siya, anong tawag doon? Escort? Basta Ford na parang SUV. Nakaapak naman siya ng preno, naka-exhaust siya, lahat nagawa niya. Actually, kinambyo pa niya. Kaya nung pagdating dun sa sasakyan, parang tinulak niya na lang, hindi sumalpok, tinulak niya na lang. Pero syempre, nasira pa rin nayupi pa rin yung Ford, na damage pa rin, ganyan. Meron pa rin damage done. Plus, nag-stack up nga yung cambio. Pero may yung problema inabot namin doon. Ginawa ko, nag-hire ako ng maliit na van. Hinakot namin, mano-mano, pati ako ahente, nagbuhat ako. Matapos lang. Nung magaan-gaan na, sa kanya in-start at inalis na yung kotse sa nabunggo, sa kanya in-start at inatras. Nakaalis naman. Ang problema lang,
Yun nga, nagbayad siya ng ano. Thank you. Thank you. Okay, boss. Problema, nagbayad siya ng 27,000. Actually, 40 yung hinihingi. 50, ganyan. Eh, nag-canvas sila sa ano, mekaniko. Sa latero dun sa malapit. Nakakanvas sila ng ganong halaga. Bayad siya ng 27,000. Doon sa, bumaba, ano, lumuwas yung may-ari ng truck from Pampanga. Inantay namin. O, di ba? Ganon. Yun lang kwento ko. Yung client ko na yon, wala. Actually, ni-report ng parang receiver yung incident doon sa ano, engineer. Kaya, yan. Okay, see you later, alligator. Yan si teacher.